Pag-usapan po natin at bigyan natin ng paliwanag at opinyon itong ah, dalawang desisyon ng International Criminal Court. Okay? Para po sa akin, ulitin ko sarili ko itong opinyon, yung dalawang desisyon ay parehong nakatulong. Nakatulong sa akusado, nakatulong din sa complainant o biktima dyan sa issue ng crime against humanity, human rights violation between former President Duterte at saka mga Pilipinong biktima na nag-file ng kaso. Alam niyo kung bakit? Unahin natin yung una, yung issue ng jurisdiction. Mahigit na 1 taong pinaglalaban niya ng mga Duterte. Ang tingin nila walang jurisdiction ng ICC. Ang kailang sinasabi ay dapat dito sa Pilipinas nilitis at hindi dapat nakialam ang ICC dahil hindi na tayo member ng International Criminal Court. Ayan. Pero hindi po na-justify. Madalit sabi, natalo ang kampo ni Duterte. Nagdesisyon ang ICC judges na sila ay merong jurisdiction. Ayan. So dahil dyan, okay, meron silang jurisdiction, lumalabas dyan, legal ang kanilang pag-handle ng kaso, legal ang kanilang order na ipa-aresto si Duterte, legal ang pagkaka-aresto dahil sila ay merong jurisdiction base sa reklamo ng mga complainant, kaya sila ay umaktong merong jurisdiction dahil nga dati tayong member ng ICC bago pa dumating bago nag-withdraw ay meron ng mga reklamo. 2017 may nagreklamo ng Pilipino sa ICC. 2019 tayo umalis sa ICC. So hindi ho yun katanggap-tanggap sa kanila na wala silang jurisdiction. Okay. So dahil meron jurisdiction, wala nang magagawa din ang mga Duterte. Ito naman yung pangalawang desisyon. Ito medyo mabigat. Kasi ang sinasabi rito, merong sapat na basihan na justify ng mga abogado ng biktima na merong ebidensya or merong basihan para litisin ang dating Pangulo at yung ebidensya ay pag-uusapan. Kaya naman ito tinuturing kong pumabor sa lahat dahil kasi ito rin ang pagkakataon ni dating Pangulong Duterte na magamit niya ang kanyang karapatan at oras, panahon para linisin, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Meron naman siyang abogado, hindi ba? So hindi siya pinagkaitan. Sa tingin ko hindi siya pinagkaitan dahil ito ibibigay sa kanya ang lahat ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, maganda rin ito sa side ng mga naging biktima dahil ito rin ang pagkakataong kanilang ma-justify ang lahat ng ebidensya at magpapatunay sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte sa kanilang pamilya at kanilang silang mga biktima. So lahat po yung dalawang yan titimbangin ng ICC. Bibigyan ng pagkakataon ang complainant, bibigyan din ng pagkakataon ang akusado. Trial na po yan. Ito po ay matapos ang halos 2 buwan na hinintay natin dahil kasi nagkaroon sila ng pre-trial chamber, di ba? Nadinig natin worldwide, napanood dyan kung paano inilatag ng mga prosecutors ang ebidensya, paano inilatag ng defense counsel ang kanilang depensa na walang sapat na basihan at hindi dapat mag-trial. Ayan. Pinakinggan, inaral, halos 2 buwan na pinag-aralan ng ICC. Nakita nila may basihan para ituloy ang kaso at isailalim sa trial. Isinarge na nga, kinasuhan na nga at itatrial na. So, yan po yun. Maging malawak lang ho ang pangunawa dito, hindi ho pwedeng ang papaboran lang natin ay yung biktima. Hindi naman pwedeng ating papaboran lang po ay yung akusado. Kasi sa korte, parehas silang merong karapatan. Parehas silang merong oras para i-justify ang kanilang ebidensya, argumento, testigo at lahat. Then just na po ang magdidesisyon niyan sa bandang huli. Ang malungkot lang dito, medyo matagal ito. Bibilang po ito ng taon. Hindi ito 1 year lang o 2 years lang. Sabi nga nila pinakamahina 5 taon. At
At base sa record sa ICC, umaabot daw po ng 10 years, isang dekada, ang mga trial bago magkaroon ng final decision sa ganitong klase mga kaso. So, pag inabot ng 10 years, si Duterte 81 years old na. Di bago matapos pala 91 years old. Wow. Yung kung kailan lalabas, yun ang hindi natin alam. Basta nasa korte, ang korte lang po ang mayroong desisyon at may kontrol dyan. Kung kailan papalabasin si Duterte, papalabasin o hindi, sila ang may kontrol. Hindi ang korte hindi pwedeng daanin sa takutan, murahan, pagbabanta o pambibintang. Wala yan. Napatunayan natin from day one, winasak ang ICC ng kung ano-anong mga akusasyon ng kampo ng akusado. Bias, bayaran, walang jurisdiction, lahat negative. Pero hindi ho pinakinggan yun eh. Sa tingin ko nga, another opinion ito. Baka nakasama pa. Kasi na-monitor, na i-record ng ICC judges ang lahat ng batikos na kanilang tinanggap. Na ang tingin nila, hindi tama yan para sa kanila. At sila'y walang pakialam sa political, internal politics o internal problem ng Pilipinas. Nakialam sila dahil mayroong complainant na Pilipino nagpunta sa kanila. Ayun. Okay? So, ayan po. Makikita natin, kaya lang medyo mahaba nga ito, ang parehas na trato sa pagpipresenta ng ebidensya, testigo at banggaan na ito, labanan na ito ng mga dokumento, ebidensya, kontra-ebidensya, testigo laban sa testigo. Labanan din ito ng magagaling na lawyer. Ang tanong, sino kaya ang mahaba ang pisik? Patagalan ito, gastusan ito. Milyong euro ang gagastusin dito. Dahil mahal ang abogado, kung totoong 150 million pesos ang bayad sa abogado ng Defense Council. Ang depensa. Maraming pera yan. Kahit bilyonaryo, mauubos yan pagka ganyang kalaki ang gastusan. Anyway, so, yan po yung aking sarili. Ulitin ko sarili kong opinion, interpretation sa nangyayari. Parehas, nanalo sila. Dahil may pagkakataon na sila ngayon, ipagtanggol sa tamang proseso ang kanilang mga karapatan. Karapatan ng biktima, karapatan ng akusado. Ayan po. Yan ang ating basa rito. Ang Philippine government, walang magagawa rito. Ang Philippine law, walang magagawa rito. Ang mga Pilipinong walang personality sa kaso, wala rin magagawa. Tayo, nasa media, social media, ang atin dito ay mag-monitor lang. At kung ano nangyayari, yun ang ating ibabalita. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa.